may liwanag. So hindi maaaring maging salt ka lang na walang lasa, hindi naman maaari maging ilaw ka lang na wala naman liwanag. Hindi ba? Sa bilang mga anak ng Diyos, dahil tayo po inihalin tulad ng Panginoon sa asin at sa ilaw, dapat po ma-serve po natin yung pinaka-purpose ng dalawang binanggit ng Panginoon dito. Bukod po doon sa ating pong beatitude. Ano po? Sabi nga niya dito na, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sa madalit sabi po, ang pagiging isang mananampalataya natin, hindi lamang po sinasabi. Hindi lamang mga kapatid ito, sinasabi na tayo po ay mga Bible believers, dapat po nakikita. At hindi lamang nakikita, dapat ipinapakita natin talaga na tayo yung mga anak ng Diyos. Amen? Sa madalit sabi, hindi po o ayaw po ng Diyos na ikaw ay isang mananampalataya, tapos para kang si James Bond 007 ba? Secret agent. Para bagang ikaw ay parang isang secret na follower ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po. Si Joseph Arimatea, ganun po siya. Hindi po siya masyadong maingay, hindi po siya masyadong nagpatotoo. Nakita lamang at lumutang lamang yung kanyang pangalan nung pong kanya nang pinagagamit yung kanyang libingan sa ating Panginoong Jesucristo. Pero patay na po ang ating Panginoon. Sabihin, di ba? Kaya ang gusto ng Panginoon dito sa atin, makita po. At alam niyo naman, mga kapatid, tignan niyo po, sa 1 Samuel chapter 16, verse 7. Bakit ba sinasabi sa atin na gano'n? Okay. Sabi na, but the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Amen? Amen? So, ang Panginoon, mga kapatid, nakatingin sa puso. Hindi ko alam na parang tinext ko rin sa Tarlalay yata. Meron akong 2 tinext na yon na sinasabi, salamat sa Panginoon. Ganito nangyari, milagro. Sabi ko, kasi nakita ng Panginoon ang inyong mga puso. Sa Rhea yata, na-text ko rin na gano'n. Nakita ng Panginoon ang inyong mga puso. Ibig sabihin, mga kapatid, pag blessing ang pag-uusapan, ang titignan ng Panginoon yung puso natin. Pag may mga answered prayer po tayo, titignan ng Panginoon yung puso natin. Di ba? Amen? Kaya kung tayo may puso sa gawain ng Panginoon, hindi po yan malilingid sa ating Panginoon. Makikita at makikita niya yan. Sabi dito, let your light so shine before man. Sa madalit sabi, mga kapatid, dito po, ang tao kasi tumitingin sa panlabas. Ang Diyos tumitingin sa puso. Di ba? Amen? Pero ganun pa man, pag pinag-uusapan na po ang ating patutuo, kailangan nakikita rin ng tao yung ating patutuo. Yung panlabas ba? Na maaari sabi mo, ganito lang ako, yung itsura ko, kala nyo talagang unsave ako, pero yung puso ko save. Ang problema nga, mga kapatid, ang nakakakita lang ng puso mo, Diyos. Hindi nakikita ng tao Di ba? Kaya dapat mapakita mo sa tao, sa panlabas mo, na ikaw talaga ay isang mananampalataya. Tama po ba? Na araw, meron kami mga argumento ng araw. Sabi, hindi, ganito naman talagang, halimbawa, yung mga mahabang buhok na lalaki ba nung araw, nauso yan buti nga ngayon, nauso na rin yung kalbo kaya nagkakaroon ng dahilan yung mga nakakalbo ba? Di ba? Ibig sabihin, umuuso. Anyway, pag mahaba yung buhok mo nung araw, sabi, nahaba ng buhok mo, hindi biblical yan. Sabi, hindi, panlabas lang yan. Ang Diyos naman nakatingin sa puso. Kaso ang problema, Diyos lang ang nakakakita sa puso. Ang tao yung nakatingin lagi sa panlabas. Madalit sabi, dito po, kung meron man dapat makakita ng ating patutuo, tunay nga po yung mga tao nga sa labas. Di ba? At alam naman natin, mga kapatid, kahit kung ano man ang nasa puso, lumalabas yan From the abundance of the heart, the mouth speaketh. Yan po sabi ng Bible. Kung ano ang laman ng puso mo, makikita sa buhay mo yan Kaya yung sinasabi ng Panginoon. Kaya dito po
talatang ito, mapapansin niyo po, no? Dito, na parang pinapakita ng Panginoon yung kanyang relationship sa atin. Tingnan niyo po, ha? Sabi po diyan, sa ating talata, yan. Balikan natin yung Matthew 5:16. Sabi, let your light so shine before men. Si Kristo mismo. Sabi, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, tatlong bagay. Ano pa ang unang nakita natin yan? Your light. Pangalawa, your good works. Pangatlo, your Father. Di ba? So, madali sabi, ito po yung relasyon na sinasabi dito. Pag sinabing your light, ano po yung light na yan? Well, syempre po, alam natin, sabi ni Christ, I am the light of the world. So, pinapakita dito, let Christ shine through you. Amen? Dapat ang liwanag ng ilaw ng ating Panginoon, magliliwanag yan sa pamamagitan po natin. Lagi niyo po aalalahanin, mga kapatid, we are all reflection of Christ sa ating buhay because we are His followers. Kaya makikilala nila si Kristo, makikilala nila si Kristo kung paano po nakikita yung ating pong mga liwanag. So, paano po makikita kayo ating liwanag? Sabi diyan, your good works. Kaya ito po, pinapakita sa atin dito, mga kapatid, ang buhay natin bilang mga mananampalataya, dapat lagi po yan nagliliwanag. At nagliliwanag yan, mga kapatid, kahit sa gitna ng dilim, sa pamamagitan ng ating pong mga gawa. Although na hindi po tayo naliligtas dahil sa ating gawa, pero mga kapatid, kaya tayo gumagawa ng mabuting gawa dahil tayo po ay mga ligtas na. Patutuo na po yun. Di ba? Pagbabago na po yun. Na hindi na ikaw yung dati, ikaw ay bagong nilalang na at lahat ng mga luma, wala na yun. Binago na po. At sabi ka rin dito, mga kapatid, your Father. Your Father. Hindi po sinabi, basta Father lamang, kung hindi, sinabi, your Father. So, ibig sabihin, mga kapatid, every time, yung ating light as a Christian ay talagang magsashine, people will glorify our Father. Diba, amen? Kaya napakaganda, mga kapatid, na pag tayo po ay nasa gitna ng kalooban ng Panginoon, nag-glorify po siya, na itataas siya. Kahit mga unsaved, itinataas ang ating Diyos. Dahil sa mga nakikita po sa atin. Okay, sa 1 Peter chapter 2, verse 12. 1 Peter chapter 2, verse 12. Sabi dito, having your conversation honest among the Gentiles. Na sabi po ditong conversation, hindi po ito yung pakikipag-usap. Although party po yan. Pero pag sinabing conversation, mga kapatid, yung way of life. Kaya sinasabi, yung klase po ng buhay nyo ay dapat po honest among the Gentiles. So, ibig sabihin, kung Hudyo ang sinasabihan dito, dapat po yung way of life natin makikita ng mga hintil o non-Jew. Diba? That, sabi yan, whereas they speak, yung they pa rin, Gentile pa rin yan, speak against you as evildoers. They may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Amen? Alam niyo naman, pag tayo po, alam niyo, tignan niyo pag Christianity ang pag-uusapan, minsan hindi masyadong malaki ang argumento. Di ba? Pero pag-uusapan na natin Bible, doon po nadi-divide. Di ba? Para pag nagkwento ka tungkol sa relihiyon, okay lang yan Pero pag magkikwento ka na at mag-share ka na tungkol sa Bible, doon na po nagkakaroon ng division. Kasi maraming naniniwala kay Kristo, hindi naniniwala sa Bible. Hindi, walang believe sa Bible. Di ba? Amen? Nakikita po natin, yung mga sinasabi nilang Kristiyano sila, o mga mananampalataya sila, pero na yung way of life, hindi po makita talaga si Kristo sa kanilang buhay. Amen?
Yan po ang sinasabi po dito sa atin. Ano po? Kaya dito, parang ano yan parang makakita kayo ng mga advertisement ba ng mga hamburger, di ba? Pag nasa picture ang laki, na pag binili mo na, ang liit na. Di ba ba? Amen? Parang Shopee lang yan Kala mo ang laki nung iyong na-order, pagdating, ginakapiranggot lang pala. Di ba? Amen? Anyway, yan po sinasabi dito sa atin. Someone said, ito po, your talks, and your walk talks, but your walk talks louder than your talks. Naintindihan niyo ba ako? Hindi ko naintindihan. Ulitin ko. Baka maintindihan natin. Sabi lang po ito, pinabasa ko lang, Your talks, ayan. And your walk talks, mga kapatid, and your walk talks louder than your talks. Ibig sabihin, mga kapatid, magsalita ka at magsisisigaw ka dyan, pero ang mas nakikita at nare-retain sa mga tao ay yung iyong lakad. Yung way of life. Amen? Alam niyo naman tayo, konting pagkakamali lang, sasabihin ng mga tao, ganyan ba yung mga nagba-Bible? Patay ka agad tayo Kaya maganda yung presentasyon ni Brother Ron kanina sa kanyang manager Di ba? Maganda po yung wisdom po yun, wisdom. Hindi ba? I-consider nyo yung mga nagawa ko. Talaga, yun na-consider, pinagbigyan uli siya. Hindi lang natin alam, pagpasok mo bukas, kung may trabaho ka pa. Baka akala mo napagbigyan. Anyway, naniniwala pa rin po tayo, kamay ng Diyos. Di ba? Kung ano man ang mangyayari. But anyway, yan po ang pinapakita sa atin dito, na kailangan mag-shine pa rin po tayo. Meron po tayo mga ilan. Gusto ko pong i-share sa inyo dito, paano ba? Sabi, ito, number one, let your light shine through our faithfulness. Paano po ipaglalaban ang iyong paniniwala kung hindi ka naman matapat sa iyong Diyos? Di ba, amen? Paglalaban mo, hindi dapat ako papasok sa trabaho ng linggo. O sige, bakit? Ang tanong, ikaw ba'y matapat kaya ayaw mo pumasok ng linggo? Dapat nakikita, mga kapatid, yung ating pong katapatan. Na para bagang napakalaking bagay sa atin bilang mananampalataya kapag tayo po ay hindi nakakasamba sa araw ng samba. Di ba? Parang napakalaking nawala sa atin. Hindi lang po yung mga 150% na sasahurin mo pag ikay pumasok ng araw ng linggo. Di ba? Para sa atin po, mga kapatid, malaking porsyento ang mawawala sa atin kapag tayo ay nawala sa pananambahan ng linggo. Sa ganun po, makita po natin na maraming magtataka, ano ba ang meron dyan sa simbahan na yan, na bakit ayaw nilang iwan? Di ba? Minsan nga nakukutya pa tayo, mating ka na nga ng umaga, ating ka pa ng hapon, baka lumagpas ka na sa langit. Mga ganun, yung mga dialogue nila Pero mga kapatid, hindi po nila naunawaan kasi. Kaya tayo naman ngayon, yung patotoo po natin, dapat po makitaan po tayo ng katapatan. Amen? At sa ganung paraan, yung ating ilaw nagliliwanag. Amen? Katapatan po sa pagdalo. Yan po. Yan ang ating pong gusto laging makita. Na pag sinabi nating member tayo ng Bible Baptist Church ang Marilao, dapat nandoon ka. Meron ba naman yung member di ka makita? Di ba? So dapat, in attendance po natin, kahit ano naman mga, di ba, kahit anong yung organization, alam ko kailangan attendance Mapa-Rotary ka, kahit ano man yung mga organisasyon na iyong sinamahan, nag-expect sila, mga kapatid, ng presensya mo doon Ngayon, kung sasabihin natin tayo member ng Bible Baptist Church ng Marilao, dapat maging matapat po tayo sa ating attendance. Tao po. Alam niyo po ba kung paano nagiging matapat sa attendance? Hindi lang yung basta dadalo ka. Dapat tama rin sa oras yung iyong pagdalo. Tao po. Sabihin, hindi tayo nalilate. Alam niyo po, pag sila pag-late, marami tayong dahilan.
kay ganito, kay ganon. Pwede naman tayo mag-adjust eh. Pwede tayo mag-adjust. Na? Alam niyo po, ang aking commitment dito kila Claudette, kailangan before 8, nandun ako sa kanila para sunduin. Dadalhin ko sila dito. Alam niyo kung anong oras ako gumigising? Alas 4. Alas 4, ha? Para makonsensya itong mga ito. Hindi po. Bakit alas 4? Bakit alas 4 po? Eh kasi po may sakit po ako. Ano yung sakit ko alam niya? Yung morning sickness. Kailangan makapag-CR po ako bago ako lumabas ng bahay. Dahil kung hindi, aabutin ako sa kalye. Lagi pa naman walang tubig dito kila Claudette. Ibig sabihin, hindi lang po sa kanila, basta merong maaga. Kaya, pag sinabing maaga ang lakad, hirap na hirap po ako niyan. Nang lumakad kami papuntang Bataan, gano'n na naman. Basta maaga po yan, mga kapatid. Pero, bakit po? Eh, syempre po, dito po, kailangan, ayaw mong malate. Ng Sabado, gano'n din naman. Ano oras yung lakad natin? Alas 6, 4:30, gising na ako. Sabi ko sa loob-loob ko, doon sa kalikasan, may CR kaya doon. Pag may pupuntahan ako, inaalam ko muna kung may CR. Paano kaya? Kaya minsan gusto ko mag-diaper na lang eh. Kaso mahirap may irita ka rin. But anyway, ang point po dito, mga kapatid, mag-ano ka dapat? Yung mag-shine tayo sa ating pong katapatan. Katapatan, mga kapatid. Kaya pag pinag-uusapan na po, ang ating pong pagdalo sa Panginoon, mga kapatid, dapat lahat gagawin mo para ikaw ay naroroon. Katapatan yun eh. Kaya pag nakita ikaw matapat, yung ilaw mo ay talaga namang malayo-layo ang inaabot ng liwanag niya. Kasi pag sinabing ilaw, mga kapatid, di ba, meron tayong ilaw na ano bang tawag dito? Yung mga ganyang ilaw? LED. Eh dati wala namang LED. Ano mga tawag natin dyan? Daylight. Fluorescent. Ano ang tawag daw sa bulb? Di ba? Tapos meron din tayo mga kapatid. Tignan nyo, yung bulb na hindi, nagbibigay liwanag pero hindi masyadong maliwanag. Kaya nagkaroon tayo ng daylight. Di ba? Ngayon LED na siya. Di ba? Mas maliwanag siya ngayon. So ibig sabihin dapat kung yung ating ilaw bilang mga anak ng Diyos, yung sabi nga, let your light so shine, hindi lang po tayo yung bulb. Dapat yung mga maliwanag talaga. Amen? Ngayon, meron naman mga ilaw din na ginagamit nyo sa dilim, yung flashlight. Tama po ba yan? Ang flashlight po, mga kapatid, ginagamit lang pagkailangan. Tama po ba? Pagkailangan mo, gagamitin mo yung flashlight. Minsan po, mga kapatid, merong mga mananampalataya, ang ilaw niya parang flashlight. Saka lang bubuksan, pag-aaten. Pag umuwi na, tapos ang pananambahan, pinapatay uli. Pag magko-compromise po siya, patay ang kanyang ilaw. Pero ibig sabihin, hindi dapat, alam niyo po, ang matindi, yung ilaw po ng mga mananampalataya, na parang ikaw ay alitap-tap. Nakita niyo yung alitap-tap? Patay bukas eh. Yung kanyang ilaw eh. Minsan yung buhay Kristiyano natin, patay bukas. Para ngayon matapat ka, bukas hindi na naman. Sa susunod, matapat ka na naman, hindi na naman. So yan po, mga kapatid, pinapakita dito sa atin na ang ilaw po natin, nagniningning po siya kapag nakikitaan tayo ng faithfulness sa lahat ng area ng ating buhay. Amen? Pangalawa, eto po. Let your light so shine through our, principles. Ang principle ni Kuya Ron, hindi siya papasok ng linggo. Kasi yan ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Para ipaglaban niya yan, meron siya mga basihan. Yung mga tawag doon, yung code na yon.
na hindi mo pipilitin, hindi mo pwedeng pilitin. Yung nga lang, pag pinilit mo yun, gano'n, sige, bukas, maghanap ka na ng ibang trabaho na pwede mo i-apply yan. But anyway, meron po dapat tayong mga principles. At yung principle po na ito, na ang tawag po natin yan, biblical principles. Para hindi lang sa atin, mga kapatid, yung principle po na yan. Meron po tayong basihan ng mga principle sapagkat ito po ay hango sa salita ng ating Panginoon. Kaya sabi dito po sa Matthew chapter 5 verse 17. 5:17. Sabi po diyan, ito. Matthew 5:17. Yan. Think not that I am come to destroy the law or the prophets, sabi ni Christ. I am not come to destroy, but to fulfill. Verse 18. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. So ano po sinasabi dito, mga kapatid? Ang sinasabi po rito ng ating Panginoong Hesukristo, yung principle po ng Bible, hindi po natin katulad po yung na pag talagang sasabi mo, ako'y maglilingkod sa Panginoon, ako'y sasamba sa Panginoon. Hindi mo naman sinisira yung law Kaya nung nag-pandemic, di ba, marami pong mga churches sa Amerika, pinaglaban na sabi, you cannot, hindi raw tayo magkakaroon ng mga, yung mga religious gathering. Sabi po, nung isang pastor po dyan, si John MacArthur, sabi niya gano'n, O si Jack River, sabi niya, totoo, may utos ang state ng California na bawal sila. Pero may utos din ang Diyos na sumamba sila. So ano ngayon ang susundin? Di ba? Kaya sila po, mga kapatid, nag-gathering pa rin hanggat multahan po sila na bawat service, $5,000. Dalawang service yun. $10,000 ang minumulta sa kanila every time, every Sunday na sila po ay sumasamba. Meron niyo po. Na 10,000, di magkano yun? Kulang-kulang kalahating milyon, tama ba? Na piso. Amen? Pero meron silang mga principles na sinusunod, na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, yung tayo po'y pag nanindigan, lagi dapat naririto Meron kang basihan na kaya ka umaayaw dahil ayaw ng Panginoon at sinabi niya sa kanyang salita. At bakit mo gusto at ayaw naman ng iba? Kasi sinabi naman ng Panginoon na ito dapat ang ating gagawin. Ano po? Kaya diyan po, makita po sa atin na every time na meron po tayong pinaninindigan na principles na sa Bible, ay ano po, mga kapatid? Nakikita rin yung motibo natin. Kasi minsan, maninindigan ka, iba naman pala yung motibo mo. Diba? Okay, tignan natin sa Matthew chapter 6, 1-4. Pisahan natin doon sa motibo po ng pagbibigay. Sabi yan, take heed that you do not your alms before men. Pag ikaw raw ay maglilimos, hindi mo raw yan ginagawa para pakitang tao. To be seen of them. Otherwise, you have no reward of your Father which is in heaven. Therefore, when thou doest thine alms, do not sound the trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogue and in the streets, that they may have glory of man. Verily I say unto you, they have the reward. Sabihin mga kapatid, ang tamang motibo po ng pagbibigay, magbigay ka, hindi para makilala. Magbigay ka para po i-glorify mo ang iyong Panginoon. Amen? Hindi kasi pag ang motibo mo, mga kapatid, para ikaw yung gusto mo magkaroon ng reward ng mga tao, masasabing gano'n, yan, maganda yan, mga galante yan. Hinahanga ka. Hindi dapat, mga kapatid, hindi po dapat tayo nagbibigay para hangaan ng tao. Nagbibigay tayo dahil yun ang alam natin na magbibigay na mag-glorify natin ang ating Panginoon. So, tinitignan kagad ng Panginoon yung pong motibo.
Na? Verse 5. Tignan natin ang chapter 6 pa rin. And when thou, 5, sige, 5. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily, I say unto you, they have the rewards. Ano yung rewards na yun? Rewards pa rin ng tao. Amen? Kaya pag nananalangin ka, mga kapatid, gawin mo natural. Hindi yung pag mananalangin ka in public, pinagaganda mo pa yung boses mo. Panginoon, salamat po. Na? Pag nagsalita ka, high pitch ka pala. Kamusta ka yan, ha? Ganun pala yung totoong boses. Pero yung pinag-pray, ang bira, pinaganda pa. Ano po yan? Mga hypocrites daw, Ha? Kaya kita niyo dyan, mga nagpo-prosesyon, tapos may panalangin. Anong gusto na ipakita doon? Di ba? Sabi yan, wag daw yung parang gusto mo, no? Maglalagay ka pa ng isang loudspeaker, tapos ikaw ay mananalangin. No? Yung sa mga corners of the street, sabi yan, para makita ng mga tao. Sabi ng Panginoon, meron silang reward. Ano po yung reward na yan? Verse 6, tignan natin. Na? Sabi niya, but thou, when thou prayest, enter into thy closet. Now, and when thou hast shut thy door, pray to the Father, which is in secret, and the Father which seeth in secret shall reward thee openly. Amen? Amen? Ayun ang dapat. Verse 16, tignan pa natin kung ano naman. Na talagang binubusisi ng Panginoon yung mga motibo. Sabi, moreover, when you fast, ito po yung fasting naman, be not as the hypocrites, of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their rewards. Sabi, pag nagpa-fasting ba, dinidisfigure daw yung mukha. Na kunyari, gutom na, pero tinitiis pa. Dahil nagpa-fasting siya. Mali yung motibo. Amen? At tignan natin, ano yung sabi niya sa verse 17. 17. But thou, when thou fastest, anoint thy head and wash thy face. 18. That thou appear not unto men to fast. But unto thy Father, which is in secret, and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly. Alam niyo, napakaganda yun. Everything you do para sa Panginoon, yung fasting, yung giving, yung praying in secret, sabi diyan, then the Lord will reward you openly. So, yan po ang makita po natin na sinasabi po. Now, sa verse 25, tingnan pa natin. Verse 25, therefore I say unto you, take no thoughts for your life, what you shall eat, or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabi mong God will supply my need, mga biblical principles po yan. Na ating pong panghahawakan na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. So alam natin, yung Matthew chapter 6, tignan niyo po, verse 31. Tignan po natin, ito lagi natin na i-quote Sabi niya, therefore take no thought, saying what you shall eat, or what we shall drink, or whither shall we be clothed. Now 32. Now but after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Verse 33. Ayan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na ano ba i-add sa iyo? Yung bang kingdom of God and His righteousness? Hindi po. Ang i-add ng Panginoon sa iyo, yung sinasabi niya, huwag ka mag-alala sa iyong kakainin,
Huwag kang mag-alala doon sa iyong dadamitin. Huwag kang mag-alala doon sa iyong titirhan. No? Na sabi diyan, and all these things shall be added unto you, kasi you seek first the kingdom of God and His righteousness. Na pag inuna mo ang ating Panginoon, lahat ng mga yon, hindi po ibibigay. Hindi po ibibigay. Ano ang sabi diyan? Ibibigay ba? And all these things shall be given unto you? Hindi, sabi diyan, and all these things shall be added. Ano ba yun? Dinadagdagan. Meron ka na, dinagdagan pa. Ganyan po, mga kapatid, magbigay ng pagpapala ang Panginoon. Hindi talaga yung walang-wala ka, kung hindi meron ka na, idinadagdag lamang ng Panginoon. Di ba? Pagkain, meron ka na eh. Dinagdagan ng Panginoon. Anong nangyari sa iyo? Dinagdagan ka rin. Pati ikaw nadagdagan. Di ba? Amen? Oh. Kaya napakaganda dito. Now, manindigan tayo sa principle. Na yung biblical principle. At yan nga po, sa pamamagitan po niyan, yung ating pong ilaw, talaga pong nagliliwanag. Pangatlo po. Now, let your light shine through our spirit. Or the Holy Spirit, mga kapatid. Na sa chapter 7, na Matthew pa rin, verse 1. Ito po. Sabi diyan, judge not that you be not judged. Opo. Tignan niyo For with what judgment you judge, you shall be judged. And with what measure you meet, it shall be measured to you again. Verse 3. Now why beholdest thou the mote that is in thy brother's eyes, but considereth not the beam that is in thine eye? Or how wilt thou say to thy brother, let me put out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own? Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, then shalt thou see clearly to cast out the mote of thy brother's eye. Ano pong sinasabi dito? Minsan po kasi, mga kapatid, tayo po, mas magaling mamintas sa kapwa. Mas magaling natin nakikita ang mali nila, pero mas malaki pala ang pagkakamali nating nagagawa. Nakikita mo yung muta ng iba. Yung muta mo, hindi mo nakakita. Amen? Alam niyo po, matagal ko iniisip yan. Matagal ko sinubukan makita yung sarili kong muta na hindi po ako nananalamin. Meron ba nakasubok na sa'yo? Nakita mo? Ikaw ba, Jane? Jane, nakita mo muta mo? Pero yung muta nitong si Bless, nakikita mo? Sabi mo, may muta si Bless, oh. Mabuti pa yung minsan nasasabihan mo may muta, inaalis agad. Pero ikaw na nakakitang may muta, hindi mo inaalis hanggat walang magsasabi din sa iyo eh. Nakita niyo po? Kaya sabi daw sa verse 1, huwag kang mag-judge. Kasi yung judgment na gagawin mo, minsan bumabalik sa iyo eh. Kaya yan, pag sinabi po na tayo, mga kapatid, na mag-shine as a Christian, dapat po, tignan natin lagi, maayos ba yung ating spirito? Maayos ba yung ating pag-uugali? Maayos ba, mga kapatid, yung ating patutuo bilang anak ng Diyos? Amen? Amen? Kaya mahirap minsan yung atake ka ng atake sa iba. Tamantalang yung inaatake mo natatawa sa iyo kasi mas masahol ka pa kaysa sa kanya. Amen? Number 4. Let your light shine in the home. Tao po. Alam niyo ba kung ano yung ibig sabihin yan? Dapat kung sa church, maganda patutuo mo. Pag nasa bahay ka, mas maganda pa ang patutuo mo. Minsan, pagdating sa bahay, tamad tayo. Pero sa church, ang sipag-sipag mo.
Di ba? Amen? Dito ang tawag mo, ate, kuya, tatay, nanay. Di ba? Magalang ka sa matatanda dito, pero pag sa bahay, ganun ka rin makagalang. Amen? Baka nagbabago eh. Kaya mga kapatid, kung meron man tayo na talaga magniningning yung ating pong mga ilaw, no? Number 1 dapat sa tahanan natin eh. Bakit po? Pag nakitaan ka ng mga sablay, mahihirapan mo pong ma-win ang iyong mga mahal sa buhay. Amen? Amen? Kaya nga mga kapatid, sabi kung ganyan rin lang ang mga nagba-Bible, ayaw ko nang mag-Bible. Patay tayo pag gano'n na po ang naririnig natin eh. Na? Pag nasa bahay dapat tayo mga kapatid. Alam niyo dapat ang nagiging atmosphere ng ating bahay kung tayo po yung mga mananampalataya. Na? Dapat po ang ating tahanan, na? Parang ito po isang tipo ng langit sa lupa. Amen? Amen? Oh. Meron akong pinakikinggan ang aking bahay, yung kubo ba? Naaanuhin niya pa raw, no? Hindi niya raw ipagpapalit yung kanyang bahay sa kastilyong walang pag-ibig. Di ba? Dahil daw sa kanyang maliit na bahay, katabi niya raw si Paraduman. Tapos yung hangin, hinihipan daw siya. At siya po, yung kanyang tahanan na ito, ay nabibigyan ng lilim ng mga punong nasa paligid. At yung hampas ng dalampasigan ay para daw music sa kanyang pandinig. Amen? Dahil sabihin, napakaganda. Di ba? Sabi nga ng awitin ni Mark Baccarat, no? A house is not a home. Tama po ba yan, di ba? Kaya mga kapatid, hindi porke, meron kang magandang bahay. Mga kapatid, para namang impyerno ang loob. Di ba, wala din. Tapos malalaman ng mga nakatiray mananampalataya. Tao po. Kaya tignan niyo po, mga kapatid. Pag magulo ang tahanan, ang mga anak, madaling nag-aasawa. Alam niyo po ba yan? Pero pag masaya ang tahanan, tumatandang dalaga at binata yung mga anak. Na-encourage yung mga... Sabi na, medyo meron na akong masaya kasi yung tahanan namin eh. Kaya ganitong edad, wala pa ako asawa eh. Pero totoo po, dapat po mga kapatid, tignan nyo ha, na pag masaya, bakit ka nga naman aalis? Di ba gusto mo doon pa rin sa bahay nyo? Mag-aasawa ka, Mambira, pag malaki asawa mo, kasi laki ka, di po problema mo. Ang lalaki ng pantalon yan, hirap kusutin. Our home should be a type of heaven, mga kapatid. Our home should be a place where the Lord can come and rest and relax without having, para bagang yung parang nakikipaghabulan pa ang Panginoon natin sa mga kasamaan. Gusto, Pag dumating ang Panginoon diyan, nakaka-relax siya. Ganun dapat. Amen? Kaya alisin nyo na yung mga display nyo dyan ng mga bote ng alak. Tsaa lang naman laman yan eh. Kahit na. Ikaw, alam mo na tsaa ang laman. Paano yung nakakakita? Alam niya ba tsaa yan? Alisin na natin mga kapatid, yun parang nagbibigay ng alaala ng kamunduhan. Alisin na kahit yan po, huwag nyo ipamimigay, ha? Mahal itong alak niya. Huwag nyo ipamimigay. Ang gawin nyo po, buksan nyo, i-flash nyo sa inyong inodoro. Dahil ko, ang paniniwala mo, ayaw ng Diyos yan, bakit mo ipamimigay? Amen? Pag may nagregalo sa inyo, mga kapatid, at hindi nyo matangyan, kunin nyo, buksan nyo, i-flash nyo po sa mga inodoro. Dahil pag nandiyan yan, ito sasabihin ko sa, pag naglamig ka sa iyong pananampalataya,
yung kagad ang pupuntirihin mo. Maya-maya, tinatagay mo na yan. Eh, sabi ng Bible, abstain from all appearance of evil. Amen? Ha? Kaya, magkakaroon ako ng problema, bibisitahin ko po ang bawat bahay nyo. Baka abutan ko nagtotong eats. Noong araw, pag may mga dedication, birthday, na iniimbitahan ako, di pupunta ako. Tapos, siyempre, mga kumpare, kumare nila, na yung mga barkada ba, minsan magdadala alak, magiinuman, parang napapahiya tuloy ako eh. Kaya mula nun, pag meron pong mga handaan, minsan hindi, nagdadahilan na ako eh. Kasi natatakot ako baka kung ano ang maabutan ko dun. Mami, may nagiinuman. Eh, paano kung makalimot ako? Tumagay ako. Di patay tayo. Ba't tao lang naman ako ah? Eh, kung mapatagay ako, di ba? Matitisod pa kayo sa akin ngayon. O, di, wag na lang. Kaya mga kapatid, kung kayo maghahanda, imbitahan nyo ako. Siguraduhin nyo po, wala nagiinuman. Siguraduhin nyo, ha? At least, alam nyo. Na? Okay. Kasi nga, kailangan magningning tayo sa ating pong mga tahanan. Siyempre po, hindi lamang sa tahanan, ganun din sa mga workplaces po natin. Maganda ang patotoo mo. O, si Brother Rolly, yung workplace niya po, sira ang patotoo. Di ba? Pero nung talaga nagbalik sa Panginoon, naayos ang patotoo, di pansin na pansin. Hindi ko naman sinasabing magwala muna kayo bago kayo maging maayos. Hindi po, na kailangan umpisahan nyo na kaagad. Di ba? Nasabi ko, pag kayo bago sa trabaho, kailangan ipaalam nyo kaagad sa kanila na ikaw ay isang Bible believer. Para alam nila, hindi ka nila mayayaya sa mga kamunduhan. Bakit? Mananampalataya ka eh. Ganyan dapat ang pagliliwanag ng ating mga ilawan sa ating workplaces, mga kapatid. Na? At yung pang-anim po, let your light shine sa ating pong compassion. Amen. Si Pastor Sauko po ngayon nasa ICU. Kinamusta ko kanina. Tumawag, sandali-sandali lang. Sabi niya, nasa ICU. Sabi ko, bakit kala ko okay ka? Wala naman daw silang makita sa kanya. Wala. No? Ang pinaka-problema lang sa kanya, no? Kulang sa tulog. Ganun pala, nakaka-mild stroke pala yung kulang sa tulog. No? Kasi hindi halos matulog doon. Tawag ko nga doon, astronaut eh. Alam niyo, mga astronaut, hindi natutulog eh. Eh sabi ko, patay ka. Hindi ka na pwedeng astronaut ngayon. Kasi siya sabi sa kanya ng doktor, magpahinga at least 7 hours daw. At least. Sabi ko, anong ginawa mo? Di natutulog ako. Uy, nakaya mo? Oo. Kasi 100,000 per day dito sa ICU eh. Kaya kailangan matulog ako para makalabas daw kaagad siya. Na? Punta po rito, mga kapatid, tignan niya. Ando doon na po siya, nagpo-post pa rin, soul winning is essential. Lahat ng mga nurse na nagpupunta at doktor, nawi-witnessan niya pa eh. Tumatanggap pa sa Panginoon eh. Minsan magkakasama kami, tumitingin kami ng mga motorsiklo ba? Big bike, dahil bibili si Pastor Abante para daw sa kanyang manugang, tsaka daw sa anak. Na yung mga store manager, nawi-witness po, tumatanggap sa Panginoon eh. Dahil gabihin, yun po yung klase ng compassion kahit nasaan ka. Talaga, yung pagmamahal mo sa mga kaluluwang walang kaligtasan pa, dapat po, pinupuntirya mo na yan na iyong ma-share ng salita ng Diyos. Amen? Napakasarap. Meron pa ba tayong pampito dyan? Let your light shine in public. Huwag niyo po itago ang pagiging Bible believer niyo. Amen? Pag sinabi pong let your light so shine sa public, mag-ayos ka ng ayos. Opo. Hindi yung babae ka, mag-short ka na
Iksi. Magbabaro ka na daig mo pa yung suman ni Rosalie. Di ba? So, ibig sabihin, public yan eh. Nung nagpastor ako sa Pangasinan, yung mga young people na babae, talaga naman, halos naka-gown talaga lahat yan. Pag nakikita ko, tapos sasalubong ko ng Monday, naka-spaghetti. Muntik hindi ko pa makilala eh. At pag malayo pa lang ako, nakita nilang masasalubong, nagtatago. Mga kapatid, pag sinabing, your light shines in public, yung pananamit mo, hindi ka dapat nagtatago sa pastor. Bila sa pastor, nagtatago ka, tapos, na pinapakita mo sa mga anak ng demonyo yung itsura mo. Lugi naman yung pastor, dapat pakita nyo rin sa pastor. Talaga si ano. Hindi nga, bakit yung mga iba mas takot sa pastor kaysa sa Panginoon? Di ba? Andiyan si pastor, huwag natin gawin ito. Samantala ang Panginoon kanina pa nakatingin sa iyo. Hindi mo pinapansin ng Panginoon. Mas takot ka pa sa pastor. Kaya mag-ingat kayo. In public, mga kapatid, yung mga social media nyo, public yan. Tapos magpapakuha kayo ng mga alanganin. Ang itsura nyo. Amen? Amen? Kaya sabi dito, let your light so shine. Mga kapatid, hindi lang tayo asin, ilaw din tayo. Kaya ayusin po natin. Di ba? Kasi, habang yung ating ilaw na yan ay talaga nagbibigay liwanag, then your Father, which is in heaven, will be glorified. Kaya lahat ng ginagawa mo po, mga kapatid, hindi para sa iyo, para sa Panginoon. So, hindi ka naman siguro mamamatay kung hindi ka susunod sa moda o sa passion. Amen? Kaya ayusin po natin. Kaya mga kapatid, ano po yung mga sinabi pa ng Panginoon? Tingnan po natin dito sa Exodus chapter 34 verse 29. Tingnan po natin Exodus 34:29. Sabi niya, and it came to pass when Moses came down from heaven, from Sinai, with the 2 tables of testimony in Moses' hand, when he come down from the mount, that Moses wished not that the skin of his face shone while he talked with him. Verse 30. And when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come nigh him. Ilang buwan o ilang araw si Moses doon sa Mount Sinai? 30 days po. Nung bumaba na siya, dala niya na yung commandment ng Panginoon. Dahil doon po, sinabi, binigay ng Panginoon sa kanya ang mga utos ng Diyos. Ano po ang nangyari? Naging epekto. Yung kanyang muka, nagliwanag. Parang naging luminous ba? Nasa atin na po, mga kapatid, ang mga principles ng Bible, utos ng Panginoon, dapat lang talaga yung ilaw natin nagniningning na. Meron awitin yung mga bata, ewan ko kung alam niyo ito. Ito sabi, this little light of mine, I'm going to let it shine. Di ba? This little light of mine, I'm going to let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Ano ang gagawin naman ng diablo? Satan wants to blow it out, but I'm gonna let it shine. Satan wants to blow it out, but I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Kaya habang gusto natin mag-shine, gagawin ng diablo naman. Amen. Papatayin niya. Pero sabi nga ng awitin, I will continue to let it shine.
Sabi pa doon sa last verse itong kanta, now let it shine till Jesus comes. Now I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. Tayo pong lahat ay tumayo. Mayo po tayo. Tayo po yung manalangin, mapagpala namin Diyos. Salamat po muli sa amin po na pag-aralan. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang patuloy na magbigay hamon muli po sa amin. Salamat, Panginoon, mula kaninang umaga hanggang ngayon, sa bawat awitin, bawat patutuo, at bawat mensahe mo po, Panginoon, na amin pong narinig at naihayag. Naway, Panginoon, patuloy nga po itong mangusap at magbigay hamon at encouragement sa bawat mga anak mo po na narito ngayon. Lord, naway maunawaan po namin ang kahalagahan ng patutuo po namin bilang mga anak mo po. Nasabi mo nga, let our light so shine before men, that they may see our good works and glorify our Father which is in heaven. Kaya Panginoon, ikaw po ang patuloy nga po na mangusap po sa amin ngayon. Maging sa paanyaya, Panginoon, dalangin ko po sa inyo po mga hinipo ang puso, mga gusto pong manindigan, gumawa sa mga biblical principles mo po, Panginoon, o magpasalamat. Ano man po ang amin pong gustong ilapit sa inyo po dito sa altar, ay amin pong gawin ngayon. Kaya Panginoon, ito po lahat ay aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Habang lahat na kayo po, ano man po, gusto mo ilapit sa Panginoon ngayon, now is the time that you can come to this altar and talk to God in your prayer. Hindi po kayo. Amen. This little light of mine, we are going to let it shine. Sige po. Amen. Meron ba tayong mga alam natin na nagawa na hindi po naging kaluguran sa Panginoon? You come and ask God to forgive you. Sabihin mo, Lord, pupunuan ko po yung naging pagkukulang ko sa iyo. Babawi po ako, Panginoon. Hindi po kayo. Amen. Amen. Salamat po muli, Panginoon, sa inyo pong pagdinig, sa panalangin na inyo pong mga anak. Nakikita mo po ang puso ng bawat isa. Pusong nagpapasalamat sa inyo po. Pusong nagtitiwala sa inyo na hindi po nyo pababayaan ang bawat isa sa amin. Nakita mo po ang mga puso na inyo pong mga anak na marahil nakagawa po ng bagay na hindi po nagbigay kaluguran sa inyo, at naririto po ang mga puso na yan sa inyong altar ngayon, humihingi ng tawad, nananalangin na kung ano man na naging pagkukulang nila ay pupunuan nila, Panginoon. Kaya Lord, salamat po
kapag tugon ng bawat isa sa inyo pong panawagan ngayon. Kaya Panginoon, tulungan mo po kami na patuloy na magliwanag ang aming ilaw. At alam naman namin, si Satanas, ang gagawin niya po, hihipan niya ito at susubukin niyang patayin ang aming po mga ilaw. Pero Panginoon, sa tulong mo po, hindi po namin siya hahayaan na magtagumpay sa aming buhay. Maninindigan kami sa inyo pong salita. Babasahin namin ang inyo pong salita. Ipamumuhay namin ang inyo pong salita. Kaya Lord, dinggin mo po ang bawat panalangin ng mga anak mo po. Ano man na naging pagkangailangan, ipagkaloob mo po, Panginoon, sa inyo po mga anak. Ito po lahat ay aming hiniling salamatan sa matabis pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. So habang kayo po bumabalik sa inyo po mga upuan, bago na po yung challenge po natin na daily in the Word,